ka ba sa nakita mo, Rom? Oo, alam ko ang nakita ko. Grabe, akala ko kagaya lang natin si Peter. Kung sa bagay, sa dating pa lang niya, alam mo na agad na hindi siya isang normal na kagaya natin. Anong gagawin natin? Sasabihin ba natin sa kanyang nalaman natin? Wag, mas mabuting sarilihin muna natin to. O sige, hintayin na lang din natin siyang mismo ang magsabi sa atin. Ano kaya ang nalaman ni Dana at Romeo bakit ayaw nila itong ipaalam kagad kay Peter? Paano kung, halimbawa, nagkaroon ka ng isang pagkakataong baguhin ang kapalaran ng iyong buhay? Isasabak mo ba ang iyong sarili kahit na may malaking tsansang mapahama ka? Kung nais mong malaman ang sekretong ito, halina't pakinggan ito hanggang dulo. Magandang araw po, Sir Jag. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Dana. Napilitan po akong lumaki sa hirap dahil sa kapabayaan ng mga magulang ko. Noong elementary pa lang ako, okay naman yung buhay namin. Masasabi kong mayamang kami noon kasi nabibili ng mga magulang ko ang lahat ng gusto kong hingin sa kanila. Palagi rin kaming lumalabas ng bansa noon sa tuwing bakasyon. Ang akala ko, ganun lang kadali ang magiging buhay ko. Nalalaki akong tinatamasa ang kayamanang meron kami. Pero doon ako nagkamali. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang magkaroon ng lamat ang relasyon ni na mama at papa. Nagulat na lang ako isang araw. Palagi ko na lang silang nakikitang nag-aaway. Hanggang sa isang gabi, ginising ako ni mama upang sabihin sa akin na aalis daw kami. Ang sabi niya sa akin, magbabakasyon lang daw. Ako naman na walang kamuang-muang, natuwa sa narinig ko mula sa kanya. Pumayag naman ako at sumama sa kanya. Kinuwestiyon ko kung bakit wala si papa. At ang isinagot niya sa akin, susunod na lang daw ito. Pero, yun na pala ang huling pagkakataon na mababanggit ko ang pangalan niya dahil hindi ko na muling makikita si Papa. Dinala ako ni Mama sa bahay nila Lola at dito na ako lumaki. Si Mama ang bumubuhay sa akin at pati na rin kay Lola. Pinili ni Mama na mag-abroad noon kaya naiwan ako kay Lola. Sa loob ng 5 taon, palagi pang nagpapadala ng pera noon si Mama. Pero nung makatanggap kami ng mensahe sa kanya na meron na siyang kinakasamang iba ron, paunti-unti ring nagbago ang pakikitungo niya sa amin. Minsan, hindi na siya nakakapagpadala sa amin buwan-buwan, kaya kailangan pa siyang paalalahanan ni Lola. Hanggang sa tuluyan na nga siyang hindi nagpadala. Palagi namin siyang tinatawagan noon pero hindi niya kami sinasagot. Palaging out of reach ang nagiging sagot ng telepono sa amin. Dati, hindi ko pa magawang maunawaan ang lahat dahil nga bata pa ako. Pero nung tumuntong na ako ng high school at maramdaman ang hirap ng buhay, doon ko napagtanto ang pag-aabandona sa akin ng mga magulang ko. Hindi rin ako nakapagtapos ng high school noon kasi nga hindi na sapat ang pera ang meron kami. Patanda na rin si Lola kaya napilitan akong tumayo bilang tagapangalaga niya. Nagitindera ako ng gulay dito sa palengke namin at ito na ang bumubuhay sa amin hanggang sa tuluyan na nga akong lumaki. Lola, kumusta po? Masakit pa po bang ulo niyo? Hindi naman na iya. Aalis ka na ba? Opo na, kailangan ko na pong magtinda. Nga pala iya. Ano nangyari dun sa manliligaw mo? Si Allen ba yun? Sinagot mo na ba? Yun po ba na? Naku, hindi po. Hindi ko po siya type eh. Tsaka ano bang maibibigay nun sa akin eh. Parehas lang din naman yung estado namin sa buhay. Simula nung naging ganap na dalaga ako, maraming mga lalaki ang nagbalak na nanligaw sa akin. Marami ang nagsabing maganda raw ang kutis ko at pati na ang aking mukha. Kaya hindi nakapagtatakang lapitin ako ng mga lalaki. Pero ayun nga, bukod sa hindi sila ang tipo ko, halos lahat sa kanila, hindi pa kayang itayo ang sariling mga paa. Mas importante ba talaga yan iya? Mukhang mabait namang bata yun si Allen Ano naman kung mabait la? Mabubuhay ba niya tayo? Baka mas lalo lang tayong maghirap. Masipag yun si Allen. Tsaka umuunlad naman daw yung palayan nila, hindi ba? Ayoko pa rin la. Ayoko sa ganitong buhay. Gusto ko yung aahon tayo sa kahirapan. Gusto ko yung hindi ko na kailangan pang magtrabaho.
Wala, sige na, Iha. Ang sa akin lang naman kasi, baka dyan na lang nakapokus ang atensyon mo. Baka hindi ka makahanap ng lalaking tatratuhin ka ng tama niyan. Kung mayaman lang, edi okay na siguro yon. Napailing na lang si Lola dahil sa biro kong yon. Kahit na biro lang yon, alam ko naman sa sarili ko na may parte doon na seryoso ako. Bukod sa galit ko sa mga magulang ko, galit din ako sa buhay na mayroon ako. Nakapapagod na palagi na lang akong gumigising ng maaga para magtrabaho. Tapos ang kikitain ko ay sakto lang sa amin ni Lola. Kaya wala akong maipon kahit na ilang taon na akong tindera. Walang kahit ni kaunting kaunlaran man lang sa buhay namin. Kaya ang nakikita ko na lang talagang paraan para makaahon sa kahirapan ay makahanap ng partner na may maganda ng buhay. Nga pala la, bukas may lakad kami ni Romeo. Inimbita kasi kami ni Peter na dumalo sa birthday niya. Yun ba yung kasama niyo ni Romeo nung nakaraan? Yung pogi, parang may lahi ano? Oo na, yun nga po. Saan yung nga ulit yun nakilala? Sila ho ni Romeo magkakilala. Kasi naging kaklase daw niya yun sa college. Tapos na naghahanap daw ng mabibilang preskong gulay, narekomenda ni Romeo yung mga paninda ko, kaya yun, dun kami nagkakilala. Taga saan ba daw yun? Hindi ko alam la. Bukas ko pa po malalaman. Okay, sige. Mag-iingat kayo bukas. Isang tangulang ang sinagot ko kay Lola bago ko napagpasyahang umalis na mula sa bahay namin at nagtungo sa palengke. Hawak-hawak ko sa kamay ang dikipad kong cellphone habang naghihintay ng mga customer. Meron din akong hinihintay na mensahe mula sa kakilala kong si Aling Mira. Si Aling Mira ay customer ko na palaging bumibili sa akin, kaya naging kaibigan ko na rin siya. Bala ko sanang manghiram ng damit na susuotin ko bukas sa kaarawan ni Peter. Ang usapan namin, ipapadala niya raw sa asawa niya ang damit. Dana, good morning. Bakit parang mas maaga ka yatang nagbukas ngayon? Anong maaga? Bukas na nga yung iba pagdating ko eh. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba may lakad kayo ng papa mo? Mamaya pa. Nagpunta lang ako rito dahil nagbabaka sakaling na makita ka para hindi na ako pumunta mamaya sa inyo. Bakit? May sasabihin ka ba? Tungkol sa lakad natin bukas. Sabi ni Peter, susundin niya raw tayo. Susunduin? Ibig sabihin may sasakyan siya? Parang gano'n na nga. Mukhang tama nga talaga yung nakita natin. Anak mayaman tong si Peter. Nakaraang linggo noon, nagpunta kami ni Romeo sa mall dahil nagpasama siya sa aking bumili ng regalo sa kapatid niyang ikakasal na. Ito kasing pamilya ni Romeo ay may kaya sa buhay. Pero hindi ko naman masasabing mayaman sila. Yun bang sakto lang. Pagkatapos noon, nakasalubong namin si Peter sa mall. Hindi niya kami napansin dahil abala siya sa kausap niya sa kanyang cellphone. Doon ko nakita ang cellphone niyang touch screen at kumikinang na relo sa kamay. Dati kasi, kapag kasama namin siya, hindi naman siya nagsusuot ng ganun. Kadalasan, simpleng t-shirt at pants lang ang suot niya. Kahit nga daw nung kaklase pa ni Romeo si Peter, mga ganoong pormahan lang ang suot niya, kaya hindi kami nagduda na galing siya sa karangyaan. Grabe si Peter, no? Kaya palang ganda ng kutis eh. Kaya nga eh, anak mayaman naman pala. Ba't niya kaya tinago sa atin? Baka akala niya peperahan natin siya. Hindi naman siguro ganoon. Kung tinago niya sa atin, sa tingin mo, ba't niya tayo susunduin gamit ang sasakyan niya? Sa tingin ko, hindi lang talaga niya nabanggit. Ah, sinasabi mo na ganyan lang talaga siya. Oo, simula kasi nung college, hindi naman niya nagmamayabang si Peter. Ganun ba? Magandang umaga, Dana. Oh, Mang Alejandro. Dumating na po pala kayo. Nandiyan na po ba yung damit? Oo. Ang sabi ng asawa ko, mas bagay daw itong rosas na damit para sa birthday party. Parang kaswal lang daw na tingnan at hindi masyadong agaw pansin. Maraming salamat po rito. Thank you din po sa asawa niyo dahil pumayag siyang manghiram ako. Nako, walang anuman.
bibili nga rin pala ako ng kalabasa. O magkano bang presyo nitong per kilo? Katulad pa rin po ng dati. Wala naman po masyado nagtaas sa mga gulay ko. Isinantabi ko muna ang supot na naglalaman ng damit at inunang asikasuhin ang binili ng customer. Si Romeo naman ay nanatiling tahimik hanggang sa matapos ako sa ginagawa ko at makaalis si Mang Alejandro. Saka siya lumapit sa akin at bahagyang kinurot ang braso ko. Aray! Bakit? Sakit nun na. Naghiram ka pa talaga ng damit para bukas? Ba? Kailangan ko maging presentable, no? Hindi pwede magmukha akong pulubi dun, no? Hindi naman daw yung grand ang birthday party niya. Kahit na. Alam mo naman ang mga mayayaman. Yung hindi grande sa kanila, sa atin, ibang level na yon. Sige, bahala ka. Magpaganda ka. Baka makabingwit ka ron ng poging mayaman. Ba't mo naiisip ang nasa isip ko, ha? Plano mo rin makasungkit ang love life dun, no? Uy, hindi ah. Meron na akong gusto. Sino? Anak ni Mang Alejandro? Torpe ka eh. Hindi mo nga makausap yung papa kanina. Siyempre nahiya ako. Papa yun ang taong bala kong pakasalan eh. Sus, kasul ka agad iniisip mo. Hindi ka pa nga nakakaamin sa anak. Ang problema ko na yun. Sige na, alis na ako. Kita-kits na lang bukas. Okay. Umalis na si Romeo at ako naman ay nag-focus na sa pagtitinda dahil sunod-sunod na rin ang customer ko. Buong araw nandun lang ako sa tindahan ko. Nung malapit ng magabi, hinanda ko na rin ang sarili ko para umuwi nang may makasalubong akong isang matandang lalaki. Lumapit siya sa akin at nagtanong kung mayroon ba raw akong gulay na pwede kong ibigay sa kanya dahil wala raw siyang perang pambili. Tiningnan ko ang sitwasyon niya. Hindi ko siya kilala. Pero sa dumi at luma ng kanyang damit at ang kulot niyang buhok na halatang hindi na nakapagsuklay, parang hindi pa nakakain ng matanda. Hindi ko rin naman siya kayang talikuran. Kaya kumuha ako ng iilang gulay ron at ibinigay sa kanya. Inabot ko rin sa kanya ang ulam kong sardinas kanina na hindi ko naubos at nasa loob pa ng lata. Eto tayo. Medyo lanta na yung pechay, pero pwede nyo pa po yung lagyan ng sabaw tapos lagyan nyo ng sardinas. Ay, salamat iha. Wala akong perang pambayad. Ay, titingnan ko na lang ang kapalaran mo bilang kapalit. Ay naku, hindi na po. Sige na po. Alis na po ako, ha. Ay, hindi ka ba interesado sa magiging buhay mo? Interesado pero parang alam ko naman na eh. Magtitinda pa rin ako. Nako iha, parang nagkakamali ka. Iba ang nakikita ko sa kapalaran mo. Hindi naman ako nagpapaniwala sa ganun. Kasi alam ko naman na mga peke lang yon. Pero nung araw na yon, hindi ko alam kung desperada lang ba talaga ako o ano. Pero pinakinggan ko ang matanda. Naisip ko noon na wala rin namang mawawala sa akin kung makikinig ako sa kanya. Kaya inabot ko na lang ang palad ko sa kanya at hinayaan itong tingnan ang kapalaran ko. Pansin ko ang mga ngiti niya habang nakatingin sa palad ko. Pagkatapos, tumingin siya sa akin na may magaang ekspresyon sa muka. Ang sabi niya, huwag daw akong mag-alala dahil aasenso raw ang buhay ko. Meron daw dadating at babago sa buhay ko. At kapag dumating ang araw na yon, kailangan kong matuto kung ano ang tama sa mali upang hindi ako mapunta sa maling daan. Hindi ko kaagad na unawaan ang mga huling bagay na sinabi niya. Hindi ko rin naman yun masyadong inisip pa. Bago pa man ako makapagtanong, umalis na ang matanda. Ako naman ay binaliwala ko na lang yun at umuwi na sa amin. Kinabukasan, maaga pa rin akong nagtinda. Pero maaga akong nagsara dahil may lakad nga kami ni Romeo. Pag uwi ko sa bahay, diretso na kaagad akong nagbihis at naglagay ng kaunting koloreto sa mukha para magmukha naman akong presentable kahit papaano. Anong oras ka uuwi, Iha? Mga 10:00 po siguro ng gabi la. Huwag niyo na po akong hintayin.
O sige, mag-ingat kayo ni Romeo ha. Opo, kayo rin po dito. Baka may masyaron ako. Ay nako, wag na iya. Pwede ba yun dun sa kanila? Dana, ready ka na ba? Nandito na kami ni Peter, ikaw na lang hinihintay. Oo na, eto na oh. Ingat ka rito ha. Nasaan si Peter? Nandun sa kotse niya, you know. Wow, mayaman nga. Peter, happy birthday. Hindi mo man lang sinabi sa amin na hindi ka pala katulad naming taga-kalye lang. Biniro ko si Peter nung makapasok na kami at napakamot lang ito sa kanyang ulo na para bang nahihiya sa binanggit ko. Mukhang tama nga ang sinabi ni Romeo na hindi isang mayabang na tao si Peter. Isa siyang sinserong kaibigan sa amin. Kahit na magkaiba ang buhay namin sa kanya, ni isang beses hindi niya pinaramdam sa amin na kakaiba kami. Iyan din ang rason kung bakit hindi namin siya pinagdudahan sa estado niya sa buhay sa umpisa. Tumagal ng halos 15 minutes ang binyahe namin. Pumasok kami sa isang subdivision at doon pa lang siniko ko na si Romeo upang sabihing ibang level ang taong kasama namin. Tumigil kami sa isang malaking bahay at noong bumaba na kami, kaagad kaming niyaya ni Peter papunta sa loob. Parang tama ka yata, Dan. Dapat pala, mas nag-effort ako ng suot eh. Mukha tuloy akong pulubi rito. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Tingnan mo yung parang fountain. Ano yun? Pagkain ba yun? Ewan, parang chocolate ata. Teka, saan ba tayo pwedeng umupo? Medyo nailan ako sa mga tao rito eh. Buti na lang hindi tayo pinagtitinginan. Peter, saan pala kami pwedeng umupo? Niyaya kami ni Peter sa isang corner kung saan may upuan. Sinabihan niya rin kaming huwag mahihiyang kumuha ng pagkain. At kapag sinabi kong napakarami talaga nilang handa na para bang isang barangay ang kakain. Iyon ang unang pagkakataong nakakita ako ng ganoon sa personal. Realidad pala talaga ng ibang tao ang nangyayaring karangyaan sa pelikula. Nagpaalam muna sa amin si Peter dahil kailangan niya munang i-entertain ang iba niyang bisita. Kami ni Romeo na nagsisimula ng matabla ng kahihiyan doon, nalilito sa kung anong gagawin namin. Paano kung umuwi na lang kaya tayo? Ano? Balik ka ba? Nandito na tayo. Mag-enjoy na lang tayo. Inanlilita ko sa sarili ko eh. Parang hindi tayo bagay rito. Sus! Wala namang nakakaalam dito kung saan tayo galing bukod kay Peter. Mas mabuti nang lubos-lubusin na natin to. At saka, invited tayo, Dan. Wala tayong dapat na kaya. Kung gusto mo, magpanggap na lang tayo ngayong gabi. Nakagaya rin nila. Na ano? Isang mayamang tao na walang alam sa kahirapan. Gano'n na nga. Pangarap mo yun, di ba? Sige na nga. Minsan lang din naman ito eh. Sabay kami ni Romeo na lumapit sa kung saan naroroon ang nagkikater ng pagkain. Pumila rin kami sa mga taong nandoon. Habang nakapila kami, hindi ko mapigilang tingnan ang paligid. Medyo nasisilaw pa nga ako sa ilaw dahil paiba-iba ang kulay nito. Para itong nasa isang bar talaga. Ganon ang tema sa birthday ni Peter. Dahil sa naglalakbay kong mga mata, hindi ko na napansin ang isang lalaking dumadaan. Natabig ng plato ko ang braso niya at buti na lang wala pa itong laman. Dahil kung hindi, baka nadumihan ko na ang suot niyang mamahaling polo. Ay, hala, sorry po. Hindi ko po sinasadya. No worries. Okay ka lang din ba? Oo naman. Ngayon lang yata kita nakita rito. By the way, I'm Ken. Pinsan ako ni Peter. Ako si Dana. Eto naman kasama ko si Romeo. Kaibigan kami ni Peter. Oh, I see. No wonder ngayon ko lang kayo nakita rito. Habang kinakausap ako ng lalaking nagngangalang Ken, hindi rin maalis ang tingin ko sa kanya. Kung pogi na si Peter, mas higit naman itong pinsan niya. Isang moreno na singkit ang mga mata. Matangkad din ito at hanggang balikat lang ako.
Idagdag pa ang matipuno niyang katawan. Yun yata ang unang beses na nakaramdam ako ng atraksyon sa isang lalaki. Doon ko nasabi na nakita ko na ang tipo ko sa isang lalaki. Hanggang sa magpaalam si Ken, hindi ko pa rin maalis ang tingin ko sa kanya. Doon lang ako natauhan nang marinig ko ang pagtawag sa akin ni Romeo. Hoy, ano? Kukuha ka ba ng pagkain o tititigan mo lang yung Ken hanggang sa magdamag? Sorry naman, eto na ako kukuha na. Saan na pala si Peter? Ewan, busy pa yata. Bilisan mo na dyan para makakain na tayo. Excited ka naman masyado. Tatakam na ako, Dan. Hindi pa man din ako nagtatanghalian para siguradong madami akong makain ngayon. Oh, eto na, tapos na ako. Balik na tayo sa upuan natin. Grabe, ang sarap. Parang pagkain lang sa mga mamahaling restaurant. Huwag mo namang masyadong ipalata na hindi pa natin to nasubukan. Pero ang totoong sarap talaga. Ang tawag dito. Ang sarap. Ewan ko, parang adobo pero pang mayaman. Masaya kaming kumakain ni Romeo sa isang tabi nang mahagip ng mga mata ko si Ken. Hawak nito ang isang wine sa kamay habang papaakyat sa hagdan papuntang second floor. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko, pero gusto ko siyang sundan nun. Gusto kong makausap si Ken. Rom, iwan mo na kita saglit ha. Bakit? Saan ka? Magsi-CR ka? Oo, balik din ako kaagad. Dito ka lang ha. We, sure ka? Huwag mo akong niloloko, Dan. Nakita ko tingin mo eh. Dun kay Ken. Kung alam mo naman pala, manahimik ka na lang. Sige na, alis na ako. Iniwan ko na si Romeo at umakyat sa second floor para sundan si Ken. Naabutan ko siya sa terrace at nakatanaw sa ibaba kung saan kita ang swimming pool sa bahay ng pamilya ni Peter. Napansin niya ang pagdating ko dahil sa tunog ng heels ko sa sahig, kaya napalingon siya sa direksyon ko. Oh, it's you. Hi, hindi ba ako nakakaabala? No. You can join me. Medyo na-bore lang ako kaya umakyat ako rito eh. Medyo sensitive din kasi ang tenga ko kaya kailangan kong dumistansya sa ingay. Ikaw ba? Ganun din eh. You don't like noises too? Parang ganun na nga. By the way, I really like your eyes. They're beautiful. Taga-saan ka ba, Dana? Are you still in school? Hindi kaagad ako nakasagot doon. Nag-isip ako kung sasabihin ko ba sa kanyang totoo na hindi ako nakapagtapos. Pero base sa datingan ni Ken, halatang mayaman din ito. Napangunahan ako ng panliliit sa sarili ko noon, kaya umiling ako at napilitang magsinungaling. Graduate na ako. Ngayon, tinutulungan ko ang pamilya ko sa business nila. Oh, what business does your parents do? Mga alahas. Meron kaming jewelry business. Really? Pero bakit hindi ka ba lang nagsuot ng kahit isang alas ngayon? Hindi kasi ako mahilig eh. Tsaka, madali kasi ako magka-allergy kaya ganun. Oh, that's pretty sad for a daughter of a jewelry business. Oo nga eh. Ikaw, anong business ang ginagawa ng family niya? I'm handling my own business right now. Food and beverages. Napao na lang ako ron kasi wala naman akong alam na pwede kong sabihin sa kanya. Gusto ko pa sanang makipag-usap sa kanya. Pero dahil pakiramdam ko ay wala na akong maisip na pwedeng sabihin na kalibel sa buhay niya, nagpaalam na lang ako. Pero bago pa man ako tuluyang makaalis, pinigilan niya ako at hiningi ang number ko. Kung pwede ba raw kaming maging in touch pagkatapos ng party. Parang may nagbunyi sa tainga ko noon nang marinig ko yun. Siyempre, hindi ako tumanggi. Binigay ko kaagad sa kanya ang numero ko bago ako tuluyang bumaba at bumalik sa tabing ni Romeo. Ang lawak na mga ngiti mo. Ano, naka-jackpot ka ba?
hinihinig ka ng number ko. Wow! Iba talagang kamandag ng ganda mo ah. Kung sa bagay, yung mukha mo rin kasi hindi pang mahirap eh. Rom, baka ito na yung sagot sa buhay ko. Alam mo ba kahapon yung matandang hinulaan ng kapalaran ko? Oh, anong sabi? Na may dadating daw na biyaya sa buhay ko na makakapagpabago sa estado ng buhay ko. Baka ito na yun. Grabe, ang bilis naman mangyari ng kapalaran mo. At saka, ngayon ko lang nalaman na nagpapaniwala ka pala sa ganyan. Wala namang masamang maniwala ron ah. Hanggang sa matapos ang party, hindi nawala ang tuwang naramdaman ko sa puso ko. Hindi ako makapaniwalang may gwapo at mayamang lalaking nanghihingi ng number ko. Ipinangako ko nun sa sarili ko na hindi ko sasayangin ang pagkakataong yun. Nung mga panahong yun, wala kasi akong pakialam kung matawag pa akong manggagamit ng mga tao rito sa amin. Dahil ang gusto ko lang talaga ay makaalis sa nakapapagod na buhay ng kahirapan. Pagka-uwi ko, ang akala ko natulog na si Lola Nana. Pero nandun pa rin siya sa sala at mukhang naghihintay sa akin. La, bakit gising ka pa? Sabi ko naman sa inyo, huwag niyo na akong hintayin. Hindi ako makatulog. Kumusta ang party? Nag-enjoy ka naman pa? Ay, sobra po. Meron din po ako nakilala ron. Hininging number ko, La. Feeling ko magte-text siya sa akin bukas. Parang interesado ka yata dyan, Iya. Sino ba naman kasi hindi, La? Pogi at mayaman. Mukha pang mabait. Nga pala, La, meron ka ba mga alahas dyan? Alahas. Parang merong naiwan pang mga alahas ang mama mo. Tingnan mo lang dun sa cabinet niya. Bakit? May bala ka bang ibenta? Hindi po. Susuotin ko po. Kailan ka pa nagka-interes magsuot ng alahas? Akala ko ba'y ayaw mo sa ganyan? Bawal po bang bagong isip? Hindi lang ako makapaniwala, Iya. Ayaw mo sa mga alahas kasi yun ang business ng pamilya mo dati. Tapos sasabihin mong nagbago ng isip mo. Napatawad mo na ba sila, Iya? Hindi po. Ewan ko kung mapapatawad ko pa ba sila. Personal na interest lang po ito, La. Wala pong kinalaman ditong pamilya ko. Sige na po, La. Matulog na po kayo. Susunod na din po ako sa inyo. Nagpunta na ako sa kwarto ko at binuksan ang isang drawer ng cabinet na ilang taon ko nang hindi nakikita ang laman. Ang laman ng drawer na yon ay ang mga naiwang gamit ni Mama. Gusto ko nga sanang itapon pero ayaw pumayag ni Lola. Umaasa pa rin kasi si Lola na babalikan pa kami ni Mama. Ako, matagal ko nang itinapon ang pag-aasang yun. Hindi ko na hinintay pang balikan ako ni Mama o hanapin ako ng papa ko. Ayoko nang umasa pang mabubuo pa kami ulit o bigyan sila ng espasyo dito sa puso ko. Dahil alam ko namang ako lang ang masasaktan sa huli. Umaapaw rin ang galit ko sa kanila. Kaya hindi ko alam kung matatanggap ko pa ba sila kung sakali mang makita ko sila ulit. Kinabukasan, balik na ulit sa dati ang buhay ko. Isa na naman akong tindera ng mga gulay. Tahimik lang ako nagbabantay noon nang makatanggap ako ng isang tawag mula sa cellphone ko. Napakunot ang noo ko dahil unregistered ang number. Hello? Sino po sila? Hi, Dana. Si Kenneth from last night. Sana hindi ako naka-istorbo sa'yo. Ken, ikaw pala. Hindi naman. Buti naman at napatawag ka. Oh? Nagintay ka ba sa tawag ko? Medyo lang naman. Glad to know. I'm reaching out to you kasi gusto pa kitang makilala. You caught my attention last night. Magsisinungaling ako kapag hindi ko sinabing hindi ako interesado sa'yo. So okay lang ba sa'yo magkita ulit tayo? Oo naman, walang problema. Saan naman at kailan tayo magkikita? Free ka ba tomorrow? Tell me your address and I'll pick you up. Free ako bukas. Pero hindi mo na ako kailangan sunduin. Sabihin mo lang sa akin kung saan tayo magkikita. Oh, right. You'll drive with your own car? Oo, ganun nga. Tinext sa akin ni Ken ang address kung saan kami magkikita kinabukasan. Isa itong restaurant na hindi ko pa napupuntahan. Habang nagpatuloy ako sa pagtitinda nung araw na yon, hindi ko mapigilang mag-alala sa pagkikita namin. Iniisip ko noon kung anong pwede kong suotin at kung paano ako aakto sa harapan niya.
Higit pa ron, saan ako kukuha ng pera na igagastos ko bukas dahil paniguradong mamahalin ng mga pagkain doon. Tinext ko kagad si Aling Mira kung meron pa ba siyang damit na pwedeng ipahiram sa akin. Buti na lang at pumayag siya. Kaya ang problema ko na lang noon ay ang pera. Kaya nung gabing pauwi na ako, pumunta muna ako sa bahay nila Romeo. Tao po? Romeo, gising ka pa ba? Si Dana to. Oh, Dan. Anong kailangan mo? Gabi na. Pwede mo naman akong i-text na lang. Ano kasi? May extra ka ba dyan, Rom? Kailangan ko lang bukas. Saan mo gagamitin? Para sa gamot ba ng lola mo? Hindi. Bukas kasi kikitain ko si Ken. Alam mo na, ipanggagastos ko lang sa pupuntahan namin. In case of emergency na rin. Ano? Para doon lang? Hoy, Dana! Seryoso ka ba dyan sa desisyon mo? Oo. Nakakaya na wala akong pera tapos yung kasama ko mayaman. Ano naman? Alam nga namang magpanggap ka sa harapan niya. Hanggang birthday party lang dapat yung pagpapanggap natin, Dan. Hayaan mo na ako. Ngayon lang to. Promise, babayaran naman kita eh. Sige, kukonsintihin muna kita ngayon. Pero huwag ka nang umasa sa susunod. Malawak ang ngiti ko nang pahiramin ako ng pera ni Romeo. Naglakad na ako pauwi habang hawak-hawak ko sa mga kamay ang pera. Madilim na ang paligid at wala akong dalang flashlight. Kabisado ko naman na kasi ang daan dito sa amin. Tsaka malawak naman ang kalsadang dinadaanan ko at may mga sasakyan namang dumadaan. Nung gabi ding yun ay napakamaliwanag ng buwan. Tahimik lang ako naglalakad noon nang papansin kong may isang figurang nakahiga sa kalsada. Hindi ko yun naaninag kaagad kung ano yun dahil sa dilim. Hindi ko rin naman maiwasan dahil papunta ang lakad ko sa direksyon niya. Hindi naman yun gumagalaw kaya kahit papano ay hindi ako masyadong nabahala. Pero hindi ko may pagkakaila ang panlalamig ng aking leeg at mga palad. Binilasan ko ang lakad ko noon. Nang tuluyang makalapit, doon ko nakitang isa lang pala itong asong natutulog. Makakahinga na sana ako ng maluwag nang bigla na lamang itong gumalaw. Napaigtad ako sa gulat at nabitawan ko ang hawak kong pera. Napunta yun sa natutulog na aso. Dahan-dahan ko yung inabot sa takot na baka magising ko ang aso at makagat ako. Nang tuluyan ko nang mahawakan ang pera sa mga kamay, doon ko napansin ang mukha ng aso. Hindi pala ito nakapikit. Sadyang wala na itong mga mata at para bang sinadyang butasan at kunin ang mga mata nito. Napasingap ako dahil sa pagtindig ng mga balahibo ko. Mabilis akong umalis doon at patakbong umuwi sa amin. Pagdating ko sa bahay, naabutan ako ni Lola Nana na napaliguan ng pawis at may namumutlang mukha. Anong nangyari sa'yo? Hinabol ka ba ng aso? Hindi naman la, pero may nakita akong aso sa daan kanina. Nagulat ako. Wala na siyang mga mata pero gumagalaw pa. Akala ko nung una natutulog lang eh. Baka naman bulag na aso. Hindi ko alam la. Pero ang weird lang kasi. Parang binutasan ang mukha niya. Kaya ba napatakbo kang pauwi? Parang gano'n na nga po. Nga po pala la. May lakad po dito ako bukas ng gabi. Kasama mo pa rin ba si Romeo? Hindi ho, ako lang po mag-isa. Pero wag po kayo mag-alala, hindi naman ako magtatagal. May kikitain lang po ako. Lalaki ba yan, Iya? May nagka-interest na naman ba sa'yo? Parang gano'n na nga po la. Yung nakilala ko po sa birthday party, tumawag po sa akin kanina at gusto niya raw po ako makilala. Hala, sige. Pero mag-iingat ka ha. Huwag ka basta-bastang magtitiwala sa mga lalaki. Mukhang okay naman po siya la. At ako, kahit pogi pa yan at mayaman, lalaki pa rin yan. Kahit pa mukhang disente yan, maging maingat ka pa rin. Oo na po, mag-iingat po ako. Tsaka mag-uusap lang naman po kami eh. Habang naghahaponan kami, marami pang tinanong si Lola tungkol kay Ken. Wala pa ako masyadong naisagot doon kay Lola bukod sa mayaman at may dating siya dahil hindi ko pa naman kilala si Ken. Kaya nauunawaan ko kung bakit skeptical si Lola sa mga sinasabi ko. Kinabukasan, pagka-uwi ko galing sa panininda, nagbihis na kaagad ako at isinuot ang earrings ni Mama.
Naglagay rin ako ng koloreta sa muka at ipinuyod ang buhok upang maging presentable akong tingnan. Pagkatapos, saka ako pumara ng tricycle para magpahatid sa restaurant na sinabi ni Ken. Nasa loob yun ng isang hotel, kaya doble ang kaba ko nung makapasok ako. Bilang isang taong laki sa hirap, hindi ko mapigilang malula nun at mataranta sa takot na baka may mali sa ginagawa ko. Hinanap ko ang restaurant sa loob ng building at magtatanong na sana sa front desk nang mahagip ng mga mata ko si Ken. Nakatingin din pala siya sa akin. Dana, over here. I'm glad you came. Akala ko pa naman ditch mo ako. Hindi no, hindi naman ako ganun. You look pretty today. Tara, I'll guide you to the restaurant. I'll also make reservation so this is on me. Okay, thank you. Here, dito ka maupo. Salamat, Ken. Ako dapat ang mag-thank you sa'yo dahil pumayag kang makipagkita sa akin. Sinabihan na rin kita na I'm interested in getting to know you. But apart from that, mayroon pa akong isang rason na hindi sinasabi sa'yo. Ano yun? Well, before that, gusto ko lang makasigurado. You're still single, right? Wala kang boyfriend o kinakasama? Wala, I'm single. Yung lalaki na kasama mo sa birthday party. Kaibigan ko lang si Romeo. Kasabay ko yung lumaki eh. Okay, that's good to know. I'm actually looking for someone who I can be in a relationship with. It would be a bonus if it could help me expand my business. At dahil may sariling business din ang family mo, maybe we could foster our relationship and do a collaboration. And do collaborations in the future. Mukhang maganda nga yan pero hindi pa ako pwedeng magdesisyong mag-isa. Tsaka small business lang kami eh. Hindi ko sigurado kung makakatulong ba kami sa'yo. You don't have to worry about that. I'm more interested in maintaining a good personal relationship with you. Matagal na rin nung magkaroon ako ng interes sa ibang tao. So okay lang ba sa'yo if we would, continue seeing each other? Sure. Gusto ko rin yun. Gusto ko rin makilala kita. Napahaba ang kwentuhan namin ni Ken habang kumakain kami. Kaya hindi ko napansin ang oras. Malapit nang mag-alas 10 nang makauwi ako sa amin at buti na lang meron pa akong nasakyan noon pauwi. Hindi ko naman yun pinagsisihan dahil labis akong natuwa sa pag-uusap namin ni Ken. Ang masasabi ko lang noon ay isang madaldal na tao si Ken. Ang dami niyang ikinuwento sa akin tungkol sa buhay niya na kahit nung nahulog siya sa kanal nung nag-practice siyang magbike nung bata pa siya ay naikwento niya na rin. Hindi rin ako nahirapang maging komportable sa kanya dahil sa napakagaang aura niya na para bang iniimbita ka nitong magkwento dahil handa siyang makinig sa lahat ng sasabihin mo. Lumipas ang isang linggo at walang tigil ang pag-uusap namin sa text at minsan pa nga tumatawag siya sa akin para mas maayos kaming makapag-usap. Naging mas malapit pa kaming dalawa dahil doon. Sa tuwa ko, hindi ko napigilang ikwento kay Romeo ang tungkol sa amin ni Ken. Grabe, Rom! Jackpot na nga siguro talaga ito. Nako, first date pa lang yan, Dan. Hindi pa pwedeng sabihin natin na ganun na talaga siya. Siguradong marami pa yung tinatago sa iyo. Interesado sa iyo eh. So malamang, magpapabang mo yan. Paano mo nasabi? Mukha naman siyang matino at sincere eh. Nasasabi ko to kasi ikaw rin na yung nagpapanggap ka. Kung kaya mo magsinungaling sa kanya sa tingin mo, hindi niya rin kaya magsinungaling sa iyo? Aamin din naman ako. Sa ngayon di muna. Titingnan ko muna kung saan kami dadalhin nito. Ewan ko lang, Dan, ha. Kay Peter, wala naman akong masamang kutob doon eh. Pero kay Ken, ewan ko. Pero parang may kakaiba sa kanya. Kakaiba talaga siya. Parang model ba naman ang mukha? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Para siyang lalaking may ibang balak. Ano ba yung pinagsasabi mo? Naiinggit ko lang yata sa kanya eh. Hindi no. Ang sinasabi ko lang, sa gwapo ng mukha niyang yun, paniguradong marami ng babaeng nauto yun. Kaya mag-ingat ka kasi baka isa ka rin sa uutuin niya. Isa lang daw ang naging girlfriend niya. Hindi siya kagaya ng iniisip mo. Sus, tingnan lang natin kung tama ka. Saan nga kayo ulit magkikita ha sa next date niyo? Balak niya raw akong dalhin sa hacienda nila. 5 days vacation. Ano?
Doon ka matutulog sa kanila, ganun ba? Uy, Dana! Maghinay-hinay ka. Hindi mo pa lubos na kilala yung tao. At saka, sa tingin mo ba, papayagan ka ni Lola Nana? Doon kita kailangan, Rom. Sinabihan ko si Ken na kung pwede magsama ko ng kaibigan kasi nahihiya pa ako sa kanya. Pumayag naman siya. O tapos, anong gusto mo mangyari? Gagamitin mo ang pangalan ko kay Lola Nana para payagan ka, ganun ba? Ganun na nga. Matik naman kasing pumapayag si Lola basta't nandun ka. Hindi nga ako nagkamali dahil nung banggitin kong kasama si Romeo, pumayag ka agad si Lola. Humingi muna ako ng pabor sa dati kong kaklase sa high school at kapitbahay ko na rin na siya na muna ang magbantay ng tindahan habang wala ako. Yung perang hiniram ko kay Romeo na hindi ko nawaldas ay binili ko na lang ng damit para sa bakasyon na pupuntahan namin. Balak ni Ken na sunduin ako sa bahay namin dahil siya mismo ang mag-aatid sa amin sa asyenda nila. Hindi ko naman kayang sabihin kung saan ako nakatira, kaya ang ginawa ko na lang ay ibinigay ko ang address ng isang subdivision na malapit lang sa amin. Doon kami ni Romeo sa labas ng subdivision naghintay kay Ken. Diyos ko naman, Dana. Ako ang kinakabahan sa pinapagawa mo eh. Naintindihan ko naman na ayaw mong malaman niyang mahirap ka lang, pero hindi ba parang sobra naman to? Alam ko naman yun, pero hindi pa ako handa. Hindi pa kami ganun ka-close para sabihin ko sa kanyang totoo. Eh kung nagpapakatotoo ka na lang kasi sa umpisa, di sana hindi mo na kailangan tong gawin. Kung nagpakatotoo ako, sa tingin mo ba kakausapin niya ako? Aba malay natin. Hindi ka naman niya nilapitan ng birthday party, di ba? Dahil alam niyang mayaman ka, di ba? Pag na nga natin yung balikan. Oh, nandito na si Ken. Hey guys, kanino pa kayo dyan? Hindi naman. Kailalabas lang din namin. You should have waited inside. Ang init pa naman. Pumasok na kayo. Pinagbuksan ako ng pinto ni Ken habang si Romeo naman ay naupo sa backseat. Habang nasa biyahe kami, kinakausap din kami ni Ken. Wala siyang pinipiling kausapin sa aming dalawa ni Romeo dahil pantay ang pagtrato niya sa amin. Kagaya ni Peter, madali ring makausap itong si Ken. Kita ko pa ang mga tingin ni Romeo sa akin noon na para bang sinasabi niyang posibleng tama ako sa hinala ko na matino si Ken. Nandito na tayo. Just leave your things sa car. Si Dayaya na ang magdadala niyan sa room niyo. For now, sumama muna kayo sa akin at magmerienda. Sakto. Medyo nagugutom na rin ako eh. Ang haba ng binahe natin, 5 oras ba naman? Buti hindi ka nangangawit mag-drive. I got used to it. Halos araw-araw din akong bumibiyahe for meetings sa branches ng business. Wow! Ang sipag mo naman pala, no? Ito rin si Nana, napakasipag. Magtigil ka nga. Siniko ko si Romeo habang naglalakad kami sa isang hallway na napapalibutan ng santan. Hindi ko mapigilang iikot ang paningin ko sa lawak ng hardin. Ang mga halaman na nandun ay nakatrim talaga at alagang-alaga. Ang sabi ni Ken, ito raw ang isa sa mga pinakamalaking hasyenda nila. Ang akala ko, sa panaginip ko na lang mararanasang makapunta sa ganitong lugar. Kaya sobrang lawak na mga ngiti ko nung araw na yon. Nagmerienda kami sa labas habang tinatanaw ang magandang view ng hardin. Hindi ko mapigilang hilingin noon sa isipan ko na sana ganito rin ang buhay ko. Sana hindi ako nabaon sa hirap at gagawin ko ang lahat para hindi ako maghirap habang buhay. At ang posibleng makatulong sa aking makaahon sa hirap ng buhay ay si Ken. Pagkatapos naming kumain, niyaya kami ng isang kasambahay papunta sa room namin para makapagpahinga muna. Magkatabi lang ang room namin ni Romeo, kaya matapos niyang magligpit ay nagpunta kaagad siya sa kwarto ko. Grabe. Merienda lang ba talaga yun? Bakit parang hapunan na? Kaya nga eh. Busog na busog din ako. Inaantok na rin ako. Napagod ako sa biyahe. Mukhang okay nga yung Ken na yan ah. Magpinsan nga sila ni Peter. Parehas mga humble. So ano? Okay na ba siya sa'yo? Hindi pa. Anong hindi pa? Hindi pa nawawala ang masamang pakiramdam ko sa kanya. Okay nga siyang kausap pero ewan ko ba? Nawiwirdoan pa rin ako sa kanya. Hindi kasi ako makapaniwala na may ganung taong kagaya niya.
Masyado naman siyang perpekto. Sus, wag mo na siyang hanapan ng butas. Pinagpala lang talaga siya. Bahala ka. Kung ako sa'yo, mag-iingat pa rin ako. Tapos ka na ba dyan sa mga gamit mo? Labas naman tayo. Sabi ni Ken, pwede raw tayong mamasyal dito sa asyenda para hindi tayo maburyong. Mayroon pa yata siyang inaasikasong trabaho eh. Sige, tara. Akyat tayo sa second floor nila. Gusto ko ring pumunta dun sa terasa kung anong view mula sa itaas. Sabay kaming lumabas ni Romeo at naglakad papunta sa sala kung saan naroroon ang hagdan. Habang naglalakad kami, meron kaming nakakasalubong na mga kasambahay. Pansin namin doon na kahit isang beses, hindi pa kami tiningnan sa mga mata ng kahit isang kasambahay man lang sa asyenda. Pangit ba mukha ko kaya hindi sila makatingin sa atin? Hindi naman. Baka ganito lang ang utos sa kanila kapag may bisita. Ang weird. Weird talaga ng mga mayayaman ano? Ano bang masama sa pagtingin sa mga bisita? Ay para tuloy tayong invisible. Huwag mo na yung gawing big deal. Umakyat na lang tayo. Wow! Grabe ang ganda! Ngayon ko lang napansin na may mga lights pala. Oo nga. Madilim na kasi. Ang angas. Parang magpapasko lang. Kapag ako yumaman, ganito rin magiging view ng bahay ko. Masihigitan ko pa. Aray ko! Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang may isang lalaking bumangga sa akin. Tawagin na lang natin siyang si Mang Joe. May hawak siyang maliit na palanggana sa kamay at may laman yung gunting na ginagamit sa hardin. Siya ang isa sa mga hardinero ng hasyenda. Nahulog ang ilang gunting dahil sa pagkakabangga niya sa akin. Uy, Manong, okay lang po kayo? Okay lang, salamat at pasensya na. Okay ka lang ba, Iya? Hindi ka naman pinasaktan? Okay lang naman po. Pasensya na ha, medyo malabo na rin kasi itong mga mata ko. Nako, okay lang po. Wala akong problema. Naglakad na paalis ang hardinero mula sa amin pagkatapos ko yung sabihin. Nung makaalis na siya, nagkatinginan kami ni Romeo. Ang hardinero kasing yun ay tinitingnan kami sa mga mata. Hindi kagaya ng mga ibang nagtatrabaho sa hasyenda. Ano nga sinasabi mo kanina, Utos? Bakit wala namang problema yung hardinero na tumingin sa atin? Awi, malay ko. Tsaka sabi ko baka lang. Ganun ang batas nila rito sa asyenda. Huwag na nga lang natin yung isipin. Oh, bakit kanina ka pa nakahawak dyan sa braso mo? Na nabangga kanina ng matanda. Humahapdi kasi eh. Tingnan mo nga, para nagkasugat yata ako. Oh, ay, hala. Oo nga, Dan. Nagalusan ka. Gusto mo bang lagyan natin ng alcohol yan? May alcohol ka ba? Wala, pero baka dito meron. Subukan natin mahingi. Bumaba na kami ni Romeo para maghanap ng kasambahay na pwede naming pagtanungan kung meron ba silang alkohol. Napunta ang atensyon namin sa isang babaeng nakapusod ang buhok at mabilis ang lakad sa madilim na hallway ng bahay. Dahil siya lang ang nakita namin, kaagad namin siyang sinundan. Tinawag namin siya nun. Pero hindi niya man lang kami nilingon hanggang sa makapasok siya sa isang kwarto. Ano ba yan? Ang lakas-lakas na nga ng boses ko, hindi pa ako marinig. Hayaan mo na, baka abala lang yun sa ginagawa niya. Bili na lang kaya tayo sa labas. O kaya punta natin si Ken at sa kanya tayo magtanong. Hindi na, galos lang naman ito eh. Maya-maya mawawala na rin ang sakit nito. Sure ka ba dyan, ha? Dana, Romeo, nandito pala kayo. I was about to call you for dinner. Oh, Ken. Tapos ka na sa trabaho mo? Siya nga pala. Meron ka ba dyang alcohol? Ito kasing si Dana nagkasugat. Yes, meron. Ano nangyari? Nabangga kasi ako kanina ng hardinero nyo. Natamaan yung balikat ko sa dala niya. Akala ko nga kanina wala lang yun. Saka ko lang naramdaman yung hapdi nung nakaalis na siya. Sumunod kami ni Ken sa kanyang office para kumuha ng alkohol. Pagkapasok ko sa loob, bigla akong napayakap sa sarili ko. Nakasara naman ang bintana sa office, pero para ako niyakap sa lamig nun. Napatingin ako kay Romeo at
Mukhang siya rin ay naramdaman ang naramdaman ko dahil napahagod siya sa kanyang mga braso. Ang lakas ng aircon mo dito ah. Sorry. Mas prefer ko lang talaga ang malamig na working space. Here's the alcohol, Dana. Gusto mo bang tulungan na kita? Hindi na, kaya ko na to. Salamat, Ken. Okay, sige. Sumunod na lang kayo sa dining area, ha? Para makapag-dinner na tayo. By the way, how are the rooms pala? Okay lang ba? Oo, sobrang comfy nga eh. Wala ba kayong naririnig ng mga ingay? Ingay? Parang wala naman. Okay, that's good. Ginawaran kami ng isang ngiti ni Ken bago siya lumabas at iwan niya kami sa office. Ako naman ay nagsimula ng gamutin ang sugat ko sa balikat. Habang hinihintay ako ni Romeo, panay ang pag-ikot niya sa magharang opisina ni Ken. Nagtitingin-tingin siya ng mga libro na nasa bookshelves na parabang interesado talaga siya. Hanggang sa mapadpad siya sa aircon sa isang tabi. Matagal siyang nakatayo sa harapan nun. Animo, malalim ang iniisip. Pagkatapos, naglakad siya ng mabilis papalapit sa akin at umupo sa tabi ko. Pansin ko ang gulat sa kanyang muka at ang paglunok niya na puno ng kaba. Oh, bakit? Ba't ganyan ang mukha mo? Ano nangyari sa'yo? Dan, makinig ka sa sasabihin ko. Di ba sabi ko kanina malamig? Naramdaman mo rin yun, di ba? Oo, bakit? May problema ba? Tapos ang sagot ni Ken, mas gusto niya raw na ganito kalamig. Kaya malakas ang aircon. Oo, tapos, ano bang gusto mong sabihin? Diretsuhin mo na nga lang ako. Nakapatay yung aircon. Ano? Paano nakapatay? Ang lamig nga. Nakapatay nga. Nilapitan ko kanina lang ang aircon at hindi naka-on. Dahil hindi ko siya magawang paniwalaan, tumayo ako at pinuntahan ang aircon. Napababa ang tingin ko sa wire nitong hindi nakasaksak sa saksakan. Bahagya akong napasinghap at napatingin kay Romeo na nasa tabi ko. Puno ng katanungan ang mga mata ko kung bakit ganito na lang kalamig ang paligid na walang aircon. At habang iniisip ko yun, pakiramdam ko may isang bagay na yumayakap sa akin. Dahilan para tumindig ang mga balahibo ko sa katawan. Si Romeo rin na katabi ko ay hindi na mapakali. Sabay kaming nagmadaling lumabas sa opisina. Pagdating namin sa dining area, naguluhan si Ken dahil sa mga paghingal namin. What happened? Bakit kayo tumatakbo papunta rito? Wala naman. Baka kasi kanina ka pa naghihintay sa amin eh. It's okay. Dana, kumusta ang sugat mo? Okay na ba? Oo, okay na. Salamat ulit, Ken. No worries. Kumain na tayo. Hindi ko alam kung anong favorite nyo, so marami akong pinanda. Wow, grabe. Parang fiesta. Pero ang dami ha, parang hindi yata namin to kayang ubusin. Okay lang. Hindi nyo kailangang ubusin yan at hindi rin yan masasayang dahil I have workers naman. They can also have their shares. Nagsimula na kaming kumain. Nung umpisa, tahimik lang ako dahil hindi mawala-wala sa isipan ko ang lamig na naramdaman ko sa opisina ni Ken. Wala na naman ang lamig, pero pakiramdam ko parang kumapit yun sa mga balikat ko dahil hindi pa rin nawawala ang paninindig ng mga balahibo ko. Sinuliapan ko si Romeo at masaya na siyang nakikipagkwentuhan kay Ken na parabang nakalimutan na niya ang nangyari sa opisina. Pero alam ko, sa likod ng pagiging madaldal niya, nagtatanong na rin ang isipan niya kung bakit nagsinungaling si Ken. Pero, nagsinungaling nga ba talaga siya? O hindi niya rin alam na hindi naka-on ang aircon sa opisina niya? At dahil sa kuryosidad ko, hindi ko na napigilan ang sarili at nagtanong. Ken, tungkol pala sa opisina mo. Parati ba talagang ganun kalamig doon? Most of the time, yes. Kasi sabi ko nga kanina, gusto kong ganun kalamig parati sa opisina ko. Kaya nakababa rin palagi ang temperature ng aircon ko. Ganun ba? Kanina kasi, napansin namin ni Dana na hindi naka-on yung aircon. Hindi naka-on? Oo, hindi siya nakasaksak. Natigil ang pagmuya ni Ken
at hindi rin kaagad siya sumagot. Pinasadahan niya kami ng tingin bago kami bigyan ng isang ngiti. Baka raw nakaligtaan niya lang kanina. Sa sobrang lamig hindi niya napansin na hindi pala naka-on ang aircon. May pagkakataon daw talagang lumalamig ang kwarto niya dahil katabi lang nito ang dalawang malalaking mangga sa kanilang hasyenda. Pero kung gano'n naman na pala kalamig ang opisina mo, hindi mo na siguro kailangan pa ng aircon, ano? Hindi rin naman palaging ganun kalamig. Kaya kailangan ko pa rin ng aircon ko. I can't survive without my aircon. Kayo ba, kaya nyo? Sa init ng panahon ngayon, there's no way na hindi nyo ginagamit yung aircon nyo. Wala nga kaming aircon eh. Wala? I mean, ako lang. Sila Dana, syempre meron. Laki ng bahay nila eh. Oh, so hindi kayo magkapit-bahay? Kasi Dana is from the subdivision eh. Ha? Oo, hindi. Hampas lupa lang kasi ako eh. Buti kinaibigan ako nito eh. Pinilit kong tumawa noon sa sinabi ni Romeo bago itinuon ang atensyon sa pagkain dahil baka magtanong si Ken tungkol sa buhay ko. Napahinga ako ng maluwag nang tumawa lang din ito at itinuloy ang pag-uusap nila. Pero may napansin ako kay Ken matapos ang usapang yun. Palagi siyang nakangiti at tumatawa. Subalit, ang mga mata niya, hindi nagbabago ang ekspresyon. Hindi katulad nung kasama namin siya kanina sa biyahe at sa opisina. Nung nasa hapag kami, para bang nawalan ng buhay ang mga mata niya. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yun, kaya nagmadali na lang akong tapusin ang pagkain ko at nagpaalam sa dalawa na mauuna muna ako sa kwarto dahil kumikirot ang balikat ko. Pagdating ko sa kwarto, dali-dali akong nahiga nun kahit sobrang busog na busog ko pa. Sa pagod din sa biyahe kanina, mabilis akong nakatulog. Naalimpungatan ako sa sakit ng tiyan ko, kaya napabangon ako at hinanap sa bag ko ang dala kong pamahid. Nakasarado pa ang isang mata ko habang kinakapa ko ang loob ng bag ko, pero hindi ko mahanap. Ibinaba ko ang tingin ko ron at namilog ang mga mata ko nang mapansin kong walang laman ang bag ko. Inikot ko ang tingin sa paligid at wala na rin ang iba ko pang mga gamit. Ano ang nangyayari? Dali-dali akong lumabas ng kwarto ko at nagtungo sa katabi kung saan naroroon si Romeo. Rom? Rom, gising ka pa ba? Nawawalang mga gamit ko. Dana, tulungan mo ako! Tulong! Rom, ano nangyayari? Okay ka lang ba? Buksan mo itong pinto! Dana, maawa ka! Bilisan mo! Halimaw siya! Tulungan mo ako! Ano bang sinasabi mo? Kumabog ng mabilis ang puso ko dahil sa sumisigaw at nanginginig na boses ni Romeo. Idagdag pa ang nagbabasagang ingay sa loob na para bang may nag-aaway. Pinihit ko ang busol ng pinto pero ayaw nitong mabuksan. Sinipa ko ito pero hindi kaya ng lakas ko. Tumutulo na ang pawis ko sa noo dahil sa kaba. Tumakbo ako papunta sa kwarto ko at inabot ang isang upuan doon. Ginamit ko ang paa nito para masira ang busol. Nang tuluyan kong masira yon, kaagad kong itinulak pabukas ang pinto para tulungan ang kaibigan ko sa loob. Romeo, okay ka lang? Ano nangyayari sa'yo? Ang liit mo dumudugo. Dana, huwag ka maingay. Hindi ka rin naman na maririnig ng kaibigan mo. Ken, anong ginagawa mo sa kwarto ni Romeo? Bakit dumudugong bibig mo? Anong ginawa mo? Nagugutom ako. Sinunod ko lang ang tawag ng sikmura ko. At ikaw, Dana, ikaw naman ang susunod. Dana, tumakbo ka na. Lumayo ka na rito. Halos hindi ako makakurap nang makita ko ang dugo na lumabas mula sa bibig ni Romeo nang magpumilit siyang magsalita kahit na nangihina na siya. Bumagsak ang kanyang katawan sa sahig nang bitawan siya ni Ken. Nang tuluyang mapunta ang atensyon ni Ken sa akin, kaagad akong tumalikod para tumakbo. Pero para akong napako at hindi gumalaw ang mga paa ko. Ayaw nitong sumunod sa gusto ko.
Nararamdaman ko na sa likuran ko ang presensya ni Ken, kaya nagpumilit pa rin akong igalaw ang sarili kong katawan. Namuuna ang mga luha sa mga mata ko habang hinihiling na sana makaalis ako sa kwarto. Muli kong nilingon si Ken at umalingaw-ngaw ang sigaw sa bibig ko nang makita ko ang kanyang bunganga sa harapan ng mukha ko. Uy! Dana! Gumising ka! Kanina ka pa binabangungot ah. Romeo, anong ginagawa mo rito? Okay ka lang ba? Ang sugat mo, kumusta? Si Ken, nasan si Ken? Ano bang pinagsasabi mo? Nananaginip ka pa rin ba? Panaginip? Binabangungot ka. Naririnig kita sa kabilang kwarto. Kanina ka pa sumisigaw kaya pinunta na kita rito. Buti na lang hindi nakalaki ang pinto mo. Kaya nakapasok ako. Ano? Panaginip lang pala. Napahinga ako ng maluwag noon habang hawak-hawak ang puso ko. Mabilis pa rin ang tibok at ramdam na ramdam ko pa rin ang kaunting bigat doon na para bang may nakadagan dahil sa kabang nararamdaman ko. Parang totoo ang panaginip ko kaya hindi ko siya malimut-limutan. Ang kaawa-awang sinapit ni Romeo at ang ginawa ni Ken sa kanya, klarong-klaro pa rin sa isipan ko. Pero alam ko naman na imposible yung mangyari kaya pinipilit ko na lang tanggalin yun sa utak ko. Binigyan ako ng tubig ni Romeo at hindi siya umalis sa tabi ko hanggang sa kumalma na ako. Saka lang siya bumalik sa kanyang kwarto nang magpasalamat ako sa kanya. Nang maiwan ako mag-isa, doon ko lang tiningnan ang oras. Malapit nang mag-alas 10 ng gabi. Humiga ako noon para matulog ulit. Hinayaan kong lumipas ang oras pero hindi pa rin ako nakabalik sa pagtulog. Naisipan ko na lang na bumangon at lumabas ng kwarto para magpahangin. Ang harapan kasi ng guest room ay ang veranda ng asyenda. Paglabas ko, maliwanag ang veranda dahil sa mga ilaw. Pero ang pasilyo ay medyo may kadiliman dahil ang ilang ilaw ay hindi na gumagana. Nandoon lang ako sa labas ng pintuan ko, pinagmamasdan ng veranda at nilalasap ang hangin para mapakalma ang utak ko. Ngunit may isang bagay ang nakakuha sa atensyon ko kaya napalingon ako sa kanan. Nahagip ng aking tingin ang isang kasambahay. Pamilyar ang likod niya sa akin. Siya ang kasambahay na tinawag namin ni Romeo pero hindi nakinig. Pumasok na naman siya ulit sa kwarto kung saan siya pumasok kanina. Hindi ko na sana yon papakialaman nang makarinig ako ng ingay mula roon. Para bang may sumisigaw. Naglakad ako papalapit doon. Doon ko na napansin na nakaawang pala ang pinto. Sinilip ko ang nasa loob at muntik na akong takasan ang puso ko sa dibdib ko dahil sa aking nakita. Ang kasambahay ay may nilalasap sa sahig. Isa yung aso. At ang asong yun ay wala ng mga mata. Bumalik sa isipan ko ang asong nakita ko sa amin dahil sa magkaparehas nilang sitwasyon. Nanginig ang mga kamay kong napatakip sa aking bibig bago impit na napasigaw. Hindi kaagad ako nagdalawang isip na tumakbo. Sa pagmamadali ko, hindi ko napansin na may tao pala sa likuran ko. Tumama ang mukha ko sa kanyang dibdib. Dana, what are you doing here? Gabi na. Ken? Ano kasi, sa loob ng kwarto, may nakita ko sa loob ng kwarto. Ha? Bakit? Ano bang meron? Room ito ng isa sa mga kasambay ko rito eh. Ayun na nga, yung kasambahay niyo, nakita ko siyang kumakain ng aso. What? Imposible naman yata yan. Diyan ka lang ha, titingnan ko. Naglakad palapit si Ken sa pinto ng kwarto at kinatok ito. Lumabas naman kaagad ang kasambahay. Nabalot ng kalituhan ang isipan ko dahil walang bahid ng dugo ang kanyang labi, kamay, pati ang mga damit. Look at her, Dana. Mukha bang kumakain ng aso ang maid ko? Paano? Imposible, nakita ko talaga eh. Bakit nawala ng aso? Parang wala ka yata sa sarili mo, Dana. Nananaginip ka ba? Imposible ang sinasabi mo dahil wala namang aso dito sa asyenda. Hindi ko rin alam. Pasensya na, siguro nga. Wala pa ako sa ulirat. Babalik na lang ako sa kwarto ko. Pasensya na sa abala.
Pasensya na rin po sa'yo, Manang. Are you sure you're okay? Gusto mo bang tawagin ko si Romeo? Hindi na, okay lang ako. Nagmadali na akong umalis noon at bumalik sa kwarto ko. Litong-lito ako noon sa kung ano ang pinaniniwalaan ko. Pati ako ay napakwestiyon sa sarili ko nakikita. Dahil lang ba talaga sa panaginip ko kaya ako nakakakita ng ganoon? O totoo talagang may mali sa kasambahay na yun? Pero isa lang ang malinaw sa akin noong gabing yun. Gusto ko nang umuwi sa amin. Kinabukasan, kinausap ko kaagad si Romeo bago pa kami mag-umagahan. Rom, baka kung pwede, umuwi na tayo ngayon? Ha? Bakit? 5 days tayo dito, di ba? First night pa nga lang tapos gusto mo nang umuwi. Kasi nawiwirdohan na ako eh. Ewan ko ba? Pero hindi na magandang kutob ko rito. Kala ko ba gagawin mo ang lahat para makapuntos lang dyan kay Ken? Tapos ngayon uuwi ka? Kung uuwi ka, isipin nun na nire-reject mo na siya. Bahala na siguro. Basta gusto ko nang umuwi. Alam ko namang ramdam mo rin na parang may kakaiba sa asyenda nito, di ba? Hala, sige. Wala namang problema sa akin kung uuwi tayo eh. Pero sure ka na ba talaga dyan? Oo, sure na sure ako. Ayoko na. Kinakarma na yata ako sa pinagagawa ko eh. Sure sa saan? Ay, Ken, ikaw pala. Pasensya na kung sasabihin ko ito ha. Alam ko naman na pag-usapan na natin to na 5 araw kami magbabakasyon dito pero gusto ko na kasing umuwi eh. Why? Don't you like this place? Dahil ba ito sa nangyari kagabi? Parang gano'n na nga. Pero bukod doon, hindi kasi talaga magandang pakiramdam ko. Tsaka namimiss ko na rin si Lola. Baka pwede umuwi na kami mamaya. Oh, that's sad. Pwede bang kahit bukas na lang? Mag-enjoy muna kayo ngayong araw. Hindi ko pa kayo natutour dito sa asyenda eh. Would that be fine with you? Sige na, pumayag ka na. Basta bukas ng umaga, uuwi na kami Ken ha. Yes. Ihatid ko rin kayo pa uwi. Oh, ano Dana? Okay lang ba? Kahit ayoko na talagang manatili pa ng isang gabi rito, ay tumango pa rin ako bilang sagot. Kagaya ng sinabi sa amin ni Ken, tinuro niya kami sa kanilang asyenda. Pinilit kong mag-enjoy at mag-focus sa ginagawa ni Ken dahil nakakahiya rin naman sa kanya kapag umaktong naiilang na ako. Wala naman siyang ginawa sa akin masama kaya ang unfair isipin kung hindi ko siya papansinin. Mabuti na lang talaga at nandito si Romeo para pagaanin ng lakad namin at ang nababagabag kong loob. Kaya kahit papano ay nawala na sa isipan ko ang pagkabahala ko. Grabe! Ang laki pala talaga ng hasyenda nila. Ang yaman-yaman. Napagod ang pa ako kakalakad. Gusto ko na lang humiga sa kama ko. Mag-impake ka na para diretso na tayo bukas. Kakain pa tayo ng hapunan. Saka na ako mag-iimpake pagkatapos. Ayaw mo na ba talaga magstay? Sinabi ko na sa'yo nakita ko, di ba? Kung ayaw mong maniwala, okay lang din. Hindi rin naman ako sigurado kung totoo yun. Pero hindi pa rin magbabagong desisyon ko na uuwi na ako. Oh, pagkatapos nito, kakausapin mo pa ba si Ken? Ewan ko, hindi ko alam. Bumalik na sa kwarto niya si Romeo at ako naman ay humiga na para matulog. 12:00 yata yun ng gabi nung magising ako. Naiihi ako. Meron namang banyo sa kwarto ko pero hindi ito nabubuksan kahapon pa. Ang sabi ni Ken ay may sira daw yun at aayusin pa lang kaya kailangan kong lumabas at pumunta sa pinakamalapit na CR sa kwarto ni Romeo. Rom? Rom, gumising ka! Buksan mo tong pinto! Naiihi ako! Pasok! Ano yun? Saan galing yung ingay na yun? Yun yata sa living room. Parang may sigawan yatang nangyayari. Oh, tara, punta natin bilis. Mabilis akong sumunod kay Romeo nang maglakad siya papunta sa sala. Nasa bandang pinto pa kami nang makita ng mga mata namin ang isang kasambahay na tumilapon sa sahig. Hindi ko man makita ang mukha ng babae dahil nakatalikod siya sa akin, pero ang hubog ng maliit niyang katawan ay katulad ng kasambahay na nakita kong kumakain ng aso. Dumadaing ito sa lakas ng bagsak niya sa marmol na sahig. Ang kanyang saya rin
ay nabahira na ng dugo mula sa kanyang tuhod. Natigilan kami ni Romeo at hindi kaagad nakagalaw sa kinatatayuan namin. Balak sanang lapitan ni Romeo ang babae pero pinigilan ko siya nang may makita akong isa pang tao ang papalapit sa kanya. Si Ken. Si Ken ba yan? Bakit parang mas malaki yata ang katawan niya at ano yung nasa bibig niya? Bakit parang may pangil siya? Siya bang tumulak sa babae sa sahig? Kasalanan mo ito eh. Bakit hindi ka nakinig sa utos ko? Anong ibig niya sabihin? Ang sabi ko, wag na wag kang magdadala ng mga hayop dito habang may bisita ako. You're so useless! Hindi mo malang makontrol ang gutom mo. Ngayon, sinira mo ang plano ko. Hayop? Ibig sabihin, yung nakita ko? Napatakip ako sa bibig ko habang hindi naalis ang tingin sa nakita namin. Ang humahagulgol na kasambahay ay paulit-ulit na humihingi ng tawad sa kanyang boss. Pero si Ken ay para bang walang narinig at nilapitan ito. Bigla nitong sinakal ang babae gamit ang mga kamay niyang unti-unting tinubuan ng puting balahibo at itim na mga kuko. Sa gulat ko ay hindi ko na napigilan ang sariling sumigaw. Kaagad akong hinila ni Romeo palayo para hindi kami makita ni Ken. Who's there? Umalis na tayo dito, Dan. Napansin yata tayo ni Ken. Ano nangyayari sa kanya, Rom? Hindi kayo totoo ang mga nakita ko? Na hindi talaga normal ang mga tao rito? Ewan ko. Ang alam ko hindi normal ang nakita natin. Lintik na yan. Kaya pala hindi mapanatag ang loob ko sa kanya. Natatakot ako, Rom. Natatakot ako. Pumasok kami sa kwarto ni Romeo at kinandado ang pinto. Pinatay rin namin ang ilaw habang nanatiling tahimik. Mula sa labas, rinig namin ang mabibigat na yabag na unti-unting lumalapit sa direksyon namin. Kaagad yung nasundan ng kalabog sa pinto. Napahigpit ang takip ko sa bibig upang maiwasang mapasigaw habang nagngingilid na ang mga luha ko sa mga mata. Si Romeo naman ay nasa aking tabi at nakayakap sa akin. Pero kahit siya mismo ay nanginginig sa kaba. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko dahil sa panghihina ng mga tuhod ko at ganoon din si Romeo. Nanatili lang sa ganoon ang posisyon namin hanggang sa nawala ang pagkalabog sa pinto. Wala na ba? Umalis na kaya siya? Huwag na muna nating buksan. Baka nandyan lang siya, naghahabang sa atin. Paano na tayo makakauwi nito, Rom? Sa tingin mo, papakawalan pa kaya tayo ni Ken sa nakita natin? Gagawa natin to ng paraan, okay? Makakaalis tayo. Kasalanan ko ito eh. Masyado akong desperada. Kung nakinig lang sana ako sa'yo, hindi na sana tayo umabot sa ganito. Ano ka ba? Kahit sisino pa ang sarili mo, wala nang magbabago. Harapin na lang natin to. Hindi kita iiwan dito, kaya huwag ka munang panghina ng loob. Hindi natin alam kung ano nangyari kay Ken. Pero alis tayo, pangako yan. Tatawagan ko si tatay. Hingi tayo ng tulong. Oh, Rom, may kumakatok na naman. Baka si Ken yan. Mga iyo at iya, si Joe ito. Nandito ba kayo? Buksan niyo ang pinto. Hindi ko kayo sasaktan. Bakit parang familiar ang boses niya? Ang hardinero kahapon. Sandali, bubuksan ko. Lumapit si Romeo sa pintuan. Bubuksan na niya sana ito pero pinigilan ko siya sa takot na baka isa ring kakaibang nilalang si Mang Joe. Pero umiling si Romeo at sinabing malakas ang kutob niyang hindi masama ang hardinero dahil sa naging interaksyon namin kahapon. Siya lang sa lahat ng kasambahay ang tiningnan kami sa mata at kinausap kami bilang isang normal na tao. Siya lang din ang masasabi kong normal na trabahador sa asyenda na yon. Wala na akong nagawa pa ng tuluyan nang buksan ni Romeo ang pinto. Bago pa makapagsalita si Romeo, pumasok na kaagad si Mang Joe at ito mismo ang nagsara ng pinto. Itinaas niya ang isang daliri bilang senyas na hinaan lang ang boses namin. Ano pong ginagawa niyo rito? Paano niyo po nalaman na nandito kaming dalawa?
May alam ho ba kayo sa nangyayari dito? Oo, alam ko kung ano talaga ang meron sa asyenda na ito. Buti na lang ay hindi ako nahuli sa pagpunta ko rito ngayon. Hindi po ba normal ang mga nagtatrabaho rito? Kasali rin po ba kayo? Isa lamang akong normal na hardinero dito. Pero mga kasama ko rito, may kakaibang gawain. Lahat sila ay mga aswang na kumakain ng mga hayop. At isang tao lang ang sinusunod nila, si Sir Ken. Isa rin bang asawang si Ken? Naiba siyang aswang sa kanila. Nung gabing yun, ikinuwento sa amin ni Mang Joe ang nangyari sa hasyendang ito. Bata pa raw si Mang Joe nang tumira sila dito dahil dito na raw nagtatrabaho ang kanyang mga magulang. Nung lumaki na siya na rin ang pumalit na caretaker at hardinero sa kanilang lugar. Isa ang kanyang pamilya sa caretaker ng hasyenda. Isang normal na hasyenda lang naman daw ito hanggang sa ipinanganak si Ken. Nung mga panahong yun, naganap sila ng babysitter na pwedeng mag-alaga kay Ken dahil abala ang mga magulang niya sa kanilang hinahawakang business. 2 babysitter ang kanilang tinanggap para magbantay kay Ken hanggang sa ito ay mag-5 taong gulang. Doon daw napansin ng kanyang mga magulang ang mga nilalaro ng kanilang anak. Puro mga patay na insekto. Kung hindi naman insekto, ay mga ahas. Nabahala ang kanyang mga magulang kung bakit daw ganoon. Pinagsabihan nila mga yaya nito kung bakit hinahayaan nilang humawak ng mga ganoong hayop ang kanilang anak. Hindi ko maisip na ganun palang bata si Ken. Ang yaman kasi ng dating ngayon eh. Hindi halatang humahawak pala ng mga hayop at insekto dati. Pagkatapos po, ano po nangyari? Pinagsabihan ng 2 yaya na wag nang hayaan si Ken na humawak ng ganong bagay. Dahil bukod sa madumi, hindi naaayon daw sa kanilang anak ang maging ganon. Pero kahit na pinagsabihan na, hindi pa rin nagbago si Ken. Kahit anong sita rin ng kanilang magulang, ayaw pa rin niya makinig. Ganun naman talaga halos lahat ng mga bata, di ba? Matitigas sa mga ulo. Pero ibang kaso ni Ken, hindi dahil ginusto niya ang maging ganon, kundi dahil ibinaon yun sa kanya. Ang 2 maid na na-hire ng kanilang mga magulang ay may lahing na aswang at hinawa ng kanilang anak. Huli na raw nila itong napagtanto nang lumala na ang sintomas na nakikita nila kay Ken. Noong magbinata si Ken, dinala nila ito sa iba't ibang albularyo para gamutin siya. Pero wala ni isa sa kanila ang nakatanggal ng aswang sa lalaki. Maagang namayapa ang ama ni Ken dahil nagkasakit ito at sumunod din ang ina dahil hindi na nakayanan ng stress sa pagluluksa at problema niya sa anak. Simula nun, si Ken na ang umawak sa lahat ng business nila. Doon din nagbago ang lahat sa asyenda. Hindi raw maipaliwanag ni Mang Joe kung may abilidad bang magtawag ng mga aswang si Ken o sadyang natutunugan ng mga kalahi niya ang presensya niya kaya nagsidatingan ng mga aswang sa kanilang lugar. Ang mga dati niyang kasamahan ay nagretiro na dahil hindi nakayanan ang mga weirdong kilos ng mga aswang. Ang may pagpapasalamat niya lang siguro ay dahil hindi sila kumakain ng mga tao kundi mga hayop lang. Pero si Ken, iba ang gusto niya. Si Ken ay isang aswang na mahilig sa enerhiya ng isang dalaga. Enerhiya ng isang dalaga? Ibig mong sabihin, ako ang puntirya niya? So kaya kanya kinausap nung birthday party dahil naghahanap siya ng pwede niyang kainin. Palusot niya lang palang sinabi niya sa'yo. At matagal niya na pala itong ginagawa. Ibig sabihin, may mga nabiktima na siya dati pa? Oo, base sa nakita ko sa kanya, napapanatili niya ang kanyang kaanyoang normal kapag nakakahigop siya ng enerhiya ng isang dalaga. Kaya palagi niya itong ginagawa. Kapag kasi hindi, lumalabas ang kaanyuan niyang aswang. At hindi siya nakakalabas ng bahay. Kailangan niya pang maghintay ng 1 buwan para bumalik ang normal na anyo niya. Halimaw na Ken. Napakamapanlin lang. Halos hindi ako makapaniwala. Bakit hanggang ngayon wala pa rin pong pumipigil sa kanya? Isang rason kung bakit patuloy pa rin itong nagagawa ni Ken ay dahil sa impluwensya niya at sa kanyang abilidad. Hindi siya pumapatay.
Kumukuha lang siya ng enerhiya mula sa babae sa pamamagitan ng isang bangungot. Paggising ng kanyang biktima, wala itong natatamong mga sugat pero nakararamdam ito ng matinding panghihina. Ang mga nabiktima ni Ken pagkatapos niyang sipsipin ang kanilang enerhiya ay nakakalimutan lang din siya pagkatapos. Pero ang kapalit nun ay ang panghabang buhay na panghihina ng kanilang katawan na kahit ipadoktor pa ay hindi malaman-laman ang dahilan. Doon ko napagtanto na ang bangungot kong yun ay konektado talaga kay Ken. Siya ang may gawa ng bangungot na yun. At nagalit siya sa kasambahay dahil gusto ko nang umuwi habang hindi pa siya tapos sa pagsipsip sa enerhiya ko. Ano na pong gagawin namin? Paano na kami makakaalis dito? Oo nga po. Saan kami pwedeng dumaan? Nakasarap pa naman ang gate. Akong bahala. Hindi ito ang unang pagkakataon na may tinulungan ako. Sa kwarto mo, Iha. Nakalak ang CR doon. Doon tayo dadaan dahil ang CR na yon ay konektado sa bako ng asyenda. Pwede kayong lumabas mula roon. Paano tayo lalabas dito? Paano kung nandun sa labas si Ken? Paano ka nga po pala nakapunta rito nang hindi napapansin ni Ken? Ipinakita niya sa akin ang hawak niyang gunting na gamit sa hardin. Ang sabi niya sa amin, ibinabad niya raw ito sa isang matapang na pamahid na ginawa ng kakilala niyang albularyo. Sa tapang ng amoy na ito, napipilitan ng mga aswang na lumayo sa pinanggagalingan ng amoy. Inilalabas niya lang ang gamit na ito sa tuwing may tinutulungan siya kagaya namin. Ang gunting ding yun ang ginamit niya para masugatan ang braso ko. Sinadya niya pala talaga ang interaksyon namin yun. Ang sabi niya sa akin, ang sugat ko raw sa braso ang naging dahilan kung bakit hindi ako makaramdam ng matinding panghihina pagkagising ko sa bangungot. Hindi ko alam kung paano yun naging posible dahil hindi na ipinaliwanag pa sa akin ni Mang Joe. Hindi na kami nagtagal doon sa loob at niyaya na niya kami sa labas. Dala na ni Romeo ang kanyang mga gamit bago kami pumasok sa kwarto ko. Pagkatapos, nagtungo kami sa pinto ng CR at gamit ang gunting, sinira ni Mang Joe ang busol. Kaagad akong napatakip sa bibig ko nang makita ko ang loob ng CR. Merong mga buto ng hayop sa inidoro. Inutusan kami ni Mang Joe na wag na yung pansinin at mag-focus na lang sa pagtakas. Umakyat kami sa maliit na bintana at doon dumaan. Hindi ko lubos maisip na mararanasan ko ang ganitong pangyayari sa buhay ko. Nauna akong lumabas bago si Romeo. Pagkalabas ko, sumalubong kaagad sa akin ang tuktok ng bakod. Tumuntong ako ron at hinintay si Romeo na unang makababa. Saka ako tumalon para masalo niya. Madilim ang paligid, lalo na't isang kagubatan ng likuran nito. Ang sabi sa amin ni Mang Joe, sundan lang daw namin ang makipot na daan hanggang sa makalabas kami sa gubat. Isang kalsada raw ang bubungad sa amin doon. Hindi na niya kami sinamahan pa at nagpaalam na sa amin. Kapag daw nakapasok na kami sa loob ng gubat, malabo pang sundan kami ni Ken dahil takot din itong may makakita sa iba pa niyang kaanyuan. Pero posible niya pa rin kaming linlangin. Kagaya ng utos niya, kaagad na kaming kumilos. Rom, sa tingin mo ba walang nakakita sa akin? Bakit pakiramdam ko parang may sumusunod sa atin? Huwag kang lumingon. Ang sabi sa atin ni Mang Joe, magpatuloy lang tayo. Dana! 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 Si Ken, ang boses niya. Sinusundan yata tayo ni Ken. Huwag kang tumigil. Magpatuloy lang tayo sa pagtakbo. Huwag kang lilingon. Kahit na nanginginig na ako sa kaba at gustong-gusto ko nang humagulgul sa takot, nakinig ako sa sinabi ni Romeo. Hindi ako tumigil. Kahit na puno na ng putik ang mga paa ko at madikitan na ng mga damo ang damit at bag ko, hindi ako tumigil. Hindi ko alam kung gaano kami katagal sa loob ng gubat. Basta ang sunod ko na lang narinig ay mga busina ng mga sasakyan. Nang mapatingin ako sa harapan ko, tuluyan ko nang nasilayan sa wakas ang kalsada. Sa wakas, nakalabas din tayo, Dana. Ayos ka lang ba? Hindi ako makahinga. Pagod na ako. Magpahinga ka na muna. Hindi tayo masusundan ng Ken na yun. Si Mang Joe, magiging okay lang kaya siya? Huwag kang mag-alala. Sinabi niya rin naman sa atin
na hindi ito ang unang beses na tumulong siya sa biktima ni Ken. Kaya magiging okay lang siya. Kinuha ni Romeo sa bulsa ang cellphone niya. Napahinga siya ng maluwag nang may makita siyang signal. Kaagad niyang tinext ang ama at sinabihang uuwi kami ng gabing yun at nais naming magpasundo sa terminal dahil hanggang doon lang ang pera naming dala. Madaming katanungan ng kanyang ama kung bakit umuwi kami nung gabing yun at kung bakit ganoon na lang kadumi ang mga damit namin. Pagdating ko rin sa bahay, nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Lola Nana. Ay, Diyos ko, Iha. Anong nangyari sa iyo? Nagulat ako nung marinig ko sa papa ni Romeo na uuwi kayo ngayon. Lola, sorry po. Dapat pala nakinig na lang po ako sa inyo. May nangyari ba, Iha? Sinaktan ka ba ng lalaking kinakausap mo ngayon? Hindi ko pa alam kung saan ako magsisimula na. Kahit ngayon nga, hindi pa rin ako makapaniwala. Ala, sige. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Ayusin mo muna ang sarili mo at bukas na tayo mag-usap, ha? Kagaya ng napag-usapan namin ni Lola, ikinuwento ko sa kanya ang nangyari noon pagkagising ko. Hindi ko alam kung pinaniniwalaan niya ba ako, pero hindi niya ako kinuwestiyon sa nangyari sa amin ni Romeo. Lumipas sa mga araw noon at hindi ko na rin kinausap pa si Ken. Hindi na rin niya ako kinontak. Dinilit ko na rin ang number niya at hindi na muling nagpakita pa sa kanya. Ayoko mangidamay nun si Peter, pero dahil magkadugo sila, nakaramdam ako ng pagkailang sa kanya at pagdududa na baka may tinatago rin siya sa amin. Kay Romeo naman walang problema. Hanggang sa wala raw ginagawang kakaiba si Peter, okay lang naman daw sa kanya. Pero ako, dinistansya ko na ang sarili ko. Hindi na rin sinubukan pa maghanap ng nobyo para lang sa pera. Nagawa ko ng matutunan na hindi lang tungkol doon ang pag-ibig. Ipinagpatuloy ko na lang din ang buhay ko noon bilang tindera at iniwasan na magreklamo sa estado ng buhay ko. Nandun pa rin naman ang pangarap kong yumaman pero ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako kakapit sa ganoong paraan. 5 taon ang lumipas simula noon. May isang matandang lalaking bumisita sa amin. Kilala niya si Lola at ganoon din ang lola ko. Ang lalaking yun ay kamukha ko. Siya pala ang ama ko. Matagal na niya pala akong gustong dalawin. Pero nagdadalawang isip siya dahil sa mga panahong wala siya sa aking tabi. Hindi rin naman daw niya inakalang iiwanan na lang siya bigla ni Mama at isinama pa ako. Nang malaman niya ang buhay namin at sa ginawang pag-iwan ni Mama sa amin, gusto niyang tulungan kami at higit sa lahat, makabawi sa akin. Ang totoo niyan, hindi ko pa rin talaga alam kung ano ang dahilan kung bakit nagkalamat ang relasyon ng aking mga magulang at kung pakikinggan ko ang pride ko, ayokong bigyan ng pagkakataon ng ama kong makabawi sa akin. Pero siguro, dahil ama ko siya, kadugo ko siya, ramdam ko ang sinseridad sa boses niya at ang kagustuhan niyang tumayo bilang ama. Kaya nakapagdesisyon akong bigyan siya ng pagkakataon. Hindi ko masasabing naging close kaagad kami ng papa ko, pero naging disente naman ang relasyon naming mag-ama. At hanggang ngayon, patuloy pa ring umuunlad ang pakikitungo ko sa kanya. Bukod pa doon, nagkaroon na rin ako ng sarili kong tindahan at hindi na lang mga gulay ang itinitinda ko kundi iba pang mga goods. Napagpatuloy ko na rin ang pag-aaral ko dahil kay Papa at tinuruan niya na rin ako kung paano humawak ng isang business dahil balang araw, ako naman ang hahawak sa mga pinaghirapan niya. Hanggang dito na lang din ang kwento ko. Maraming salamat po sa mga nakinig nito hanggang dulo. Isa na namang kwento ang natapos natin. Hindi naman ito sobrang ma-action pero nandun pa rin yung kilabot sa karanasan ni Dan. Bukod doon, napakamaliwanag din ang mga natutunan ni Dana. Dahil sa sitwasyon niya, hindi niya maiwasang mag-focus sa pera, kaya kahit hindi niya lubos na kilala ang isang tao, pumayag siya sa kagustuhan nito. Mabuti na lang talaga at natauhan siya at may mabuting loob din ang tumulong sa kanya. At sana kayo rin ay natuwa sa kwentong ito at merong mga natutunan. Hanggang sa susunod na kwentong aming ibabahagi, maraming salamat sa inyong lahat.